Ayon kay Richard Gomez, Leyte 4th District Representative, ungas umano ang mga reporter na nagbalita ng kanyang post na kung saan tungkol sa suwestyon nitong buksan ng bus lane para sa mga pribadong sasakyan, lalo na kapag may heavy traffic, since kakaunti lang naman daw ang bus na nagbabiyahe. Paki-check nga kung deleted yung post ko. Pakisabi sa mga ungas na writers, tingin-tingin din kapag may time. Nag-trending si Gomez dahil sa pagrereklamo nito noong kung saan 2 oras na umano siyang tenga sa EDSA dahil sa heavy traffic. Dahil dito, naisipan ni Gomez na buksan ang bus lane kapag mabigat ang daloy ng trapiko. Nainalmahan naman ng publiko dahil pahihirapan naman daw ni Gomez sa mga commuters. Para sa kanya umano, ayos lang dahil may sasakyan naman siya. Baliwala sa kanya kung anong kahihinatnan kapag binuksan ang bus lane sa tuwing may heavy traffic. Kaya naman nakatikim ng pambabatiko si Gomez mula sa publiko. Wala man label kung deleted or hindi yung pinost mo. Sana maging sensitive ka din sa mga taong nagko-commute everyday. In fact, dapat si Mark Villar ang questionin regarding sa traffic dahil ayon naman ang napakula niya sa mga kampanya niya. Tingin-tingin din pag may time as well kung sino dapat sisihin bakit napaka-traffic. Hindi naman mga commuters ang nagpapa-traffic, kundi kayong mga merong private vehicles dahil sa inyo nagmula ang traffic. Kayo mga nasa gobyerno, halos wala naman kayong isinabatas maibsan ang traffic dito sa Pinas. Matter of fact, kayo pa ang lalo yung mayaman, wala naman kayong ambag, mas may ambag pa kami sa buhay nyo dahil sinasahod nyo sa gobyerno ang pera namin. Mga manggagawa, tapos ngayon magrereklamo ka bakit napaka-traffic? Magdagdag kayo ng public transportation para mabawasan ng mga private vehicle sa daan. Na halos laman naman ng mga kalsada, mga kotse, kokonti lang naman makikita mo pang publikong sasakyan o public transportation. You are incredibly out of touch, sir. You have no idea what it's like to be a common Filipino na walang choice kundi mag-commute. Do us all a favor and resign. Let someone else more qualified do the job. Stay in your lane. Your take on EDSA bus lane reeks of privilege and ignorance. E di magbus ka papuntang QC kung naiinggit ka sa maluwag na daloy ng bus lane while you're stuck in your car. If you cannot compromise the privilege, then deal with the downsides of having a car in EDSA traffic. Dapat wini-weed out talaga ang mga politikong katulad mo. Filipinos don't deserve a public servant like you. Bago mo galawin ang bus lane sa EDSA, subukan mo munang mag-commute bilang ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na during rush hour. Tas saka mag-grant ng transpo solution sa EDSA, baka may masuggest ka pa para maayos ito. Hindi yung iisa na nga lang na lane gusto mo pang sakupin. Napaka-entitled nyo naman, hindi dapat ganyan mag-isip ang isang public servant na pinapasahod ng mga Pilipino. Halatang di nag-think sa pinost mo, masyado ka kasing privilege. Iniisip mo lang kapakanan yung mga naka-private vehicles. Hindi mo na inisip ang mga public commuters, anong klasikang politiko, edi isang pulpol. Sir, sino po ba yung ungas? Yung writers o yung public servant na gustong tanggalin ang public bus lane para lang lumuwag yung kalsada, which will not solve the traffic problem?